April. Sa third floor studio. Kasama namin Hindi lang sa kayo nasugbo, kundi sa buong lugar ang nasa ng po Pilipinas. kababayan natin. At sana po, Ayrton, gandang umaga po bigyan ang niya tayo ng pansin. yung mga magiging At kaya tayo dito nakatayo. Unang At para narinig bakit nila po ang kayo ating nandito hinaing ngayon sa mula Diwata? sa kasulong-sulungan ng Batangas. Maraming salamat po. Iniwan ko po sa inyo magandang tanghali. Solidarity ng Distrito Batangas, Maraming salamat po, sir. Kaya na dapat sa tingin namin ay merong magsimula o mag-initiate ng mga gawain ganito para mabuksan ang isip ng mga politiko o namumuno sa pamahalaan na may mga bagay na dapat bigyan ng atensyon upang magkaroon ng kaluwagan ang mga tao. Ngayon, ano ang pangunahing panawagan nyo ngayon? Araw? Una-una sa ating mga kababayan at mga namumuno ay sana ito ay panahon na tayo magsimula. Maraming panahon na sinasabi parati na tayo magbago, tayo magsalita, subalit nasisira ang pagkilos sapagkat ang isyu ay watak-watak. Ngayong panahon ito, iisang isyu at yan ay ang problema at kahirapan ng mga tao. Kaya hindi mawawala sa pag-iisip ng bawat isa na lahat tayo ay naiipektuhan. Kaya dapat ngayon, yung sinasabi magbago yung iba, sana ngayon simulan ulit at dapat tuloy-tuloy. Sinusuportahan niyo ba yung panawagan ni Congressman Dean Leviste na suspindihin mo na yung value-added tax? Isa yan sa kailangan at malaking tulong sa bulsa ng mga mamamayan. Maliban pa urod, ano po ang tingin niyo? Tingin niyo na kakulangan na ginagawa ngayon ng national government at hindi natin nararamdaman ngayon sa ating mga politiko? Una-una, alam naman natin na ang ating national government tulad ng mga government ay mga special sunod na budget. At meron tayong sa ating budgeting, meron naman tayong pwedeng gawin na yung mga hindi tunay na kailangan may lipat sa ibang gawain o proyekto. Kaya katulad nito na ang problema natin dito ng pagkas na piliin ay dapat nasa balikat yan ng Department of Agriculture na mabigyan kung hindi man kaya ng subsidiya katulad ng ginawa ng panahon ng matandang Marcos ay bigyan ng limitasyon ang pagpapataw ng mga buwis sa mga produkto na ginagamit ng mga magsasaka at pangingisda. Sa bayan niyo po sa Nasugbu, ano ang pangunahing produkto na kinakain? Ang aming pangunahing produkto sa Nasugbu ay tubo, palay, mga prutas. May nauna na hong panawagan o babala ang Vice President Sara Duterte na higit pang pagandaan yung matinding kahirapan dahil maliban dun sa giyera sa gitna ng silangan ay mararamdaman na rin natin yung panahon ng tag-uyot o El Nino. Apektado mo ba ang Nasugbu Batangas? Oo, maipektuhan. Sana maisip ng ating mga Pinoy na hindi dahilan ang nagkaroon ng giyera. Kaya dapat matagal na tayo kumilos sapagkat tayo ay bansang agrikultura na ang malaking parte ng ating bansa ay nakasalalay sa paggagawa ng mga bagay patungo sa maunlad at masaganang pagkain. 4 na taon na akong nanunungkulan sa Palacio ng Malacanang ang Bongbong Marcos. May nararamdaman mo ba kayong tulong mula sa national government kahit hindi pa nung panahon nag-umpisa ang giyera sa Middle East? Meron, kaya lang parang may mga lutukan ko. Una-una yung Red State. Magandang programa sa Malacanang bago noon makarating sa mga lokal ay talagang napakatagal. Kaya yun ang dapat bigyan pansin ng national government kung paano maalis yung red tape at ang bureaucracy. Hindi may iwasang maikumpara yung panunungkulan ng Duterte administration ng panahon ng pandemic at sa kasalukuyang Marcos administration ngayong panahon naman na may giyera sa Middle East. Paano nyo maikukumpara ito? Noon, nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulong Duterte na maging mahigpit. At doon, naging malaking kontribusyon na natama medyo may takot ang tao sa namumuno. At yun ang isang kulang sa Pilipinas. Yung puwersa o
pamumuno. Gawa, alam niyo naman ang Pilipinas ay napakababait ng mga Pilipino. Kaya madali tayong pumayag kung ano mangyari sa atin, hanggang hindi tayo nasa sakta na gusto, hindi tayo na. Ngayon po, ano na ho? Ngayon dapat nang hindi. At maraming bagay na pwedeng pagkaisahan ang mga mamamayang Pilipino para masimulan na magkaroon talaga ng mga gawaing pagbabago sa sistema ng bansa. Tony, balikan ko lang to yung mga kababayan natin dito. Pero maliit na programa. Kailan kayo nag-umpisa magpunta dito sa Liwasa Bonifacio? Kaninang umaga, Mga ilan no mga kababayan na kasama natin? 155 yata. 155. So ano to, pusang loob? Pusang initiative lamang ng LG, ng pamahalaang lokal ng Nasugod. Nung nalaman na may mga gayang layunin ang ating congressman, cellphone, madaling nagkaugnay kami. Natural, unang distrito, pagka natutulog, natural Congressman Leandro ay taga-unang distrito, natural na kami sa loob na mag-support. Gaano katotoo na marami pang LGUs ang nagpahayag na rin ng suporta at nagpaplanong samahan kayo dito sa Liwasa Bonifacio? Nag-organize sila, kaya lang kami na ako na ay panimin sa lugar namin. Congressman, tapos sa kanya. Kaya, medyo Ano po ba ito? Hanggang ngayong araw lang o magtutuloy-tuloy na sa mga susunod? nag-clustering kami ng barangay. Ano yung ibig sabihin? Araw-araw. Araw-araw. So magsasalitan. Sasagutan yung mga trabaho eh. Sasabihin ng gobyerno ito ay isang paraan ng destabilization. Ano po ang inyong masasabi doon? Hindi pwedeng destabilization. Pagkalihitin mo ang issue. Pag ginawa mo lang ang issue, pwede sabihin Ano po ang panawagan natin sa President Bongbong Marcos para alam matugunan niyo, ng mga problema? Pangulong Bongbong ay maunawain ng mga presidente yan. Kaya nasabi ko kanina, yung sa implementasyon ay dapat doon nakatuon ang pagpapalaganap ng gustong mangyari ng ating pamahalaan. Ay napipilay tayo gawa namin bureaucracy at ng presidente. Are you satisfied with his performance or should he step down or and let Sara lead? Hindi pa ngayon. Kailangan pag-aralan niya ng mga tao sapagkat mahirap yung basta kumuha tayo ng aksyon na magiging panimula ulit hindi maganda sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Naging usap-usapan kamakailan na hanggang kagabi yung kalagayang pangkalusugan ni Bongbong Marcos. Sa tingin mo, tungkulin ba ng pamahalaan na sabihin sa mga kababayan natin kung ano ba talaga ang health condition ni Bongbong Marcos? Dapat paalam sa mamamayan ang tayo ng kalusugan ng isang bansa. Bakit po? Sapagkat dyan nakasalalay ang isa ay patuloy na pagtitiwala. Pangalawa ay nahanda ang ibang mamuno para kung ano man ang mangyari ay fall back position. Matagal na ako kayong mayor, no? Mayor Tony. 7 days. Kapag ka ho ba, wag naman ho, kayo'y nagkakasakit, pinapaalam nyo ba sa mga kababayan nyo? Kahit nasa hospital ako, pinadadala ko yung dokumento ng medisyon. Gawa, yun ang servisyon. Maraming salamat po. Maraming Maraming salamat po, Maraming Mayor. salamat, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you po. Salamat po.